Umano'y paninigtik na Mongolia National sa mga military facility patuloy na biniberipika ng PNP. Detalye na balita mula kay Idniel Paro sa RH52. Idniel, good morning. Kuya Angel, patuloy pang dine-verify ng Philippine National Police at Bureau of Immigration ang mga espionage activities ng Mongolia National sa lalawigan ng Zambales na diskubring may connection pala sa People's Liberation Army ng China. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, apat na violations sa immigration laws pa lamang ang kumpirmadong atraso ng 30 anyos na nag-enroll bilang aviation student dito sa bansa. Pinawi rin ni Tuanyo ang pagkaalarma ng publiko at sinabing hinihintay pa ng otoridad ang verification sa tunay na background ng dayuhan. Inarasto ng BI ang suspect dahil sa pagsasagawa ng aktibidad na hindi consistent o nakalinya sa layuning idinagkaran niya sa kanyang visa. Nabalak sa reports na bukod sa koneksyon sa Chinese military, nakita rin ang presensya ng panyaga sa ilang military facility sa Zambales area. Naura na nagpabala si National Security Advisor Eduardo Añez sa mga dayuhan na huwag abusuhin ang pagiging bukas sa kanila ng Pilipinas. Ako naman sa Edniel Poroso, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka, Idniel, anong nangyari doon sa Di ba may hearing kang pinuntahan kahapon? Oo, Kuya Angel, isang negosyante itong nagain ng reklamo siyang konsehal ng Pasig kahapon. Sapit na ng counter affidavit yung konsehal. Kaup na yan ng reklamong inihain sa kanya dahil sa umanay pagbanta doon, Kuya Angel, sa negosyante. Nangyari yan kahapon at patuloy pa itong pagulong nito. Oo, doon kay Piskal. Ito yung kay Piskal Jerome Victor, di ba? Piskal sa office ni Piskal Jerome Victor. Ito ba yung yung konsihal na nagbabanta sa kanyang biyanan? Ay, lumalabas na Angel, nag-threat itong complete. Mukhang family matters ang pinagbulan nito dahil yung complainant ni Angel na isang negosyante ay biyanan o father-in-law nitong councilor sa lungsod ng Pasig. Itong parehong konsehal, Kuya Angel, ay nalagay na rin sa dating kontrobersiya sapagkat dati siyang may hawak na posisyon sa isang national commission sa bansa at noong panahon ng pandemic, kung maalala ng ating mga kababayan, ay binatikos yung official na yan sapagkat yung mga billboard ng medical advisory, mas malaki pa yung mukha niya kaysa doon sa mga paalala laban sa COVID-19. Epal ang dating Hindi, balita ko, kanya yung may-ari ng printing business, yung misis niya. Kaya siyempre nung ano ba yun? Ano ba ito? Dati na bang kumakandidato? And then at that time siya, official ng National Commission. Tapos nagtamakbong konsehal ng Pasig noong 2022 pero hindi pinalad. Ito 2025 ay kumompare ito sa napakalakas na gitin ng Pasig ni Mayor Vico Soto at ngayon nakapasta sa 2nd District ng Pasig, Kuya Angel. Sa kakampi siya ni Mayor Vico. Yes, Kuya Angel. Sa ngayon, pero ang alam ko partido o PDP Laban yung kanyang mother party, Kuya Angel. Okay. Pero ngayon nga kakampi ni Vico. Ayan sige, abangan natin kung ano mangyayari dito So ang nagrereklamo yung kanyang biyanan. Biyanan, nag-try tayo mag-reach out to Angel, by the way, doon sa konsehal, pero ayaw mo nang magbigay ng komento dito sa reklamong kanyang kinaharap sa piskalya ng Pasig, Angel. Balik para sa'yo. Okay, maraming salamat si Idniel Paro sa RH52.